Pati school supplies hindi pinatawad ng mga kawatan sa Lipa City sa Batangas. Ang pagnanakaw na yan ng mga gamit pang eskwela sa isang supermarket na huli camp. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. Sa CCTV footage ng supermarket sa Lipa City, Batangas, makikita ang lalaking lumapit sa mga panindang school supply. Patingin-tingin at kunwari bibili. Katabi niya ang babaeng naka-orange t-shirt na mayat-mayang may kausap sa cellphone. Ilang sandali pa, isinilid nila sa dala nilang handbag ang ilang gamit pang eskwela. Habang ginagawa ang pagnanakaw, may nakaharang pang 2 kasabwat sa magkabilang dulo ng display rack. Ang isa pang kasabwat, kausap naman ang sales lady para malihis ang atensyon nito. Matapos ang 6 na minuto, tumakas na ang mga suspect. Sa isang bahagi ng display rack, halos wala lang natirang paninda. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga tinangay na paninda. Iniimbestigahan na kung sino ang mga suspect. Nabiktima ng basag kotse modus ang isang TV news anchor sa parking lot sa San Juan City na malapit lang sa istasyon ng pulis. Binasag ng di pa natutukoy na salarin ng salamin ng van ni Kirby Cristobal. Binaklas ang car stereo at hubcap ng gulong nito. May natangay rin daw na cash. Aabot sa 200,000 piso ang halaga ng mga nasira at nanakaw sa van. Ang ipinagtataka ni Cristobal, gumagana naman ang kanyang car alarm. Pero bakit wala raw nakapansin sa mga hilera ng tindahan? 10 metro lang din ang layo nito sa police station. Ayon sa pulisya, walang nakaposting pulis doon sa kanilang istasyon dahil nagroronda raw ang mga ito. Ito na ang pangalawang insidente ng basag kotse sa lugar. Arestado sa kanyang bahay si Russell Ortega na umano'y tulak ng shabu sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sinalakay ng pulisya ang bahay ng suspect sa bisa ng search warrant. Nakuha sa lugar ang 7 pakete ng hinihinalang shabu. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang mga balita sa Luzon. Michael Sison reporting.